Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at paghilom? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalaking hadlang sa ating kaligayahan ay ang mga multo ng nakaraan na pilit nating binubuhay. Samahan niyo akong muli, mga minamahal naming tagapakinig, sa isa na namang paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang mga alaala ay kayamanan. Pero paano kung ang kayamanang iyon ang siya mismong kadena na gumagapos sa iyo sa kalungkutan? Paano kung ang pag-ibig na inaakala mong perpekto ay isa palang ginintuang hawla na hindi mo magawang lisanin kahit na bukas na ang pinto nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Datu at ng kanyang huling kandila ng pag-asa. Umalis ka na. Ang boses ni Datu Agoncillo ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang mansyon. Walang emosyon. Pinal. Ang babaeng kaharap niya, isang child psychologist na may master's degree, ay napatitig lang na hindi makapaniwala. Ang kumpiyansa nito kaninang umaga ay naglaho na, napalitan ng pamumula ng pisngi at panginginig ng labi. Pero Mr. Agoncillo, I followed all the modern methodologies. Modern methodologies, ulit ni Datu. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mula sa likod ng malawak na mahogany desk, tumayo siya. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan, isang lalaking sanay na nasusunod ang bawat salita. Hindi tumitigil sa pag-iyak ang anak ko. For 3 hours straight. That is your only methodology that matters, and you failed. Sa labas ng opisina, ang malakas na paghikbi ng isang bata ay maririnig, tila isang walang katapusang parusa. Iyon ang tunog na gumigising kay Datu sa umaga at nagpapatulog sa kanya sa gabi. Ang tunog ng kalungkutan ng kanyang anak na si Maya. Hindi na nakasagot ang babae. Mabilis nitong kinuha ang kanyang bag at halos patakbong lumabas ng Villa Hias. Ito na ang pang-14 na yaya sa loob lamang ng 6 na buwan. Nang mag-isa na lang siya, napahilam mo si Datu sa kanyang mukha. Ang tunog ng pag-iyak ni Maya ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang sentido. Lumakad siya patungo sa bintanang salamin na tanaw ang malawak at perpektong hardin. Ito ang paboritong lugar ni Clara. Dito sila madalas umupo, pinapanood ang kambal na naglalaro. Noon, kinuha niya ang isang silver frame na litrato sa kanyang mesa. Ang ngiti ni Clara sa litrato ay perpekto, maningning, walang bahid ng anumang problema. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang malamig na salamin. Pilit na binubuhay ang init ng pisngi nito sa kanyang alaala. Halos 1 taon na, pero ang sakit ay sariwa pa rin. Isang bukas na sugat na pilit niyang tinatago sa ilalim ng kanyang mamahaling Amerikana at malamig na pag-uugali. Sir Datu? Isang mahinang katok ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang mayordoma. Sir, dumating na po yung huling aplikante mula sa agency. I told you I'm done for the day. Walang ganang sagot ni Datu. Pero sir, siya na po yung huli sa listahan. Mula pa po siya sa probinsya. Napabuntong hininga si Datu. Pagod na siya. Pagod na sa mga interview, sa mga pekeng ngiti, sa mga pangakong laging napapako. Fine. Papasukin mo siya. 5 minutes. Ilang sandali pa. Isang babae ang pumasok sa kanyang opisina. At sa unang tingin pa lang, alam na ni Datu na isa na namang malaking pagkakamali ito. Ang babae ay payat, nakasuot ng simpleng bestida na halatang luma na at may daladalang isang mumurahing bag. Ang kanyang balat ay kayumanggi, halatang sanay sa sikat ng araw. Walang bakas ng karangyaan o mataas na pinag-aralan. Ang pangalan niya, ayon sa papel na nasa harap ni Datu, ay Liwayway Dimagiba mula sa probinsya ng Sinagtala. Maupo ka. Malamig na sabi ni Datu, hindi man lang inaalis ang tingin sa resume na halos wala namang laman. High school graduate, walang experience bilang professional nanny.
Umupo si Liwayway sa silyang nasa harap ng mesa, ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. Anong alam mo sa pag-aalaga ng bata? Tanong ni Datu. Ang boses ay may bahid ng panghahamak. Hindi natinag si Liwayway. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Datu. Marunong po akong magbigay ng pasensya, sir. At marunong po akong magmahal ng bata. Isang simpleng sagot. Walang mga methodologies o psychological approaches. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, may kung anong nakita si Datu sa mga mata nito. Determinasyon. Isang klase ng katatagan na hindi niya nakita sa mga naunang aplikante. Ang mga anak ko ay hindi madali. Babala niya. They are broken. Lahat naman po ng bagay na nasisira, kayang buuin ulit. Mahinang sagot ni Liwayway. Natahimik si Datu. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang sumagot sa kanya na hindi tunog de kahon. Dahil sa desperasyon o marahil sa isang katiting na kuryosidad, gumawa siya ng desisyon. This is your only chance. Sabi niya, one mistake and you're out. Intindihin mo. Tumango si Liwayway, isang maliit na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mga labi. Opo, sir. Salamat po. Dinala ni Datu si Liwayway sa playroom. Naroon ang kambal. Si Kahel, ang lalaki, ay nakatayo sa isang sulok, matalim ang tingin. Tila isang maliit na sundalong handang protektahan ang kanyang teritoryo. Si Maya naman ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang manika. Ang mukha ay nakatago, at ang maliliit na balikat ay nanginginig pa rin dahil sa walang tigil na pag-iyak. Inaasahan ni Datu na lalapitan agad ni Liwayway si Maya, susubukang kausapin o kunin ang manika, tulad ng ginawa ng lahat. Pero hindi. Dahan-dahang umupo si Liwayway sa sahig, ilang talampakan ng layo mula kay Maya. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw para hawakan ito. Nanatili lang siyang nakaupo roon. Ang kanyang presensya ay kalmado at hindi nananakot. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsimula siyang humimig. Hindi ito isang kantang pambata na galing sa libro. Ito ay isang oyayi, isang katutubong lalabay mula sa kanyang probinsya. Ang himig ay simple, malungkot, ngunit puno ng init. Dahan-dahan, ang pag-iyak ni Maya ay humina. Napalitan ng mga hikbi at pagkatapos tumigil ito. Unti-unti, itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang mga mata nitong puno ng luha ay napako kay Liwayway. Pinanood ni Datu ang lahat mula sa siwang ng pinto. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. 6 na buwan. 6 na buwan ng walang katapusang pag-iyak. Ngayon lang ito tumigil dahil sa isang babaeng hindi niya kilala na may dalang isang lumang kanta. Sa halip na makaramdam ng ginhawa, isang hindi maipaliwanag na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may isang dayuhang pumapasok sa isang sagradong lugar. Ang lugar na iniwan ni Clara. Hindi na niya napigilan ang sarili. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat. Napatingin sa kanya si Liwayway, ang kanyang pagkanta ay natigil. Huwag mong isipin na kaya mong palitan ang kahit sino rito. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, kasing talim ng patalim, puno ng babala. Ang pag-asa na saglit na sumilay sa mga mata ni Liwayway ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito at sakit. At sa sandaling iyon, ang katahimikan sa Villa Hias ay muling naging mabigat, puno ng mga multo ng kahapon at ng isang hinaharap na hindi patiyak. Kinabukasan, si Liwayway ang unang nagising sa Villa Hias bago pa man tumilaok ang mga manok sa pinakamalapit na kabahayan kung mayroon man. Sa probinsya, sanay siyang gumising sa sikat ng araw na tumatagos sa dingding na sawali. Dito, ang tanging bumati sa kanya ay ang artipisyal na lamig ng aircon at ang nakabibinging katahimikan ng isang bahay na mas malaki pa
sa kanilang buong baryo. Ang masakit na salita ni Sir Dato kagabi ay sariwa pa sa kanyang isipan. Huwag mong isipin na kaya mong palitan ang kahit sino rito. Hindi niya yon makalimutan. Hindi naman yon ang kanyang intensyon. Ang gusto lang niya ay alagaan ang mga bata. Bigyan sila ng kahit kaunting init na matagal nang nawala sa kanilang mga mata. Kaya mo to, Liway. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang simpleng uniforme. Para sa pamilya, para sa mga bata. Taglay ang determinasyong yon, lumabas siya ng kanyang kwarto. Ang unang taong sumalubong sa kanya ay hindi ang mga bata, kundi isang babaeng may edad na, nakasuot ng eleganteng damit pantulog na seda at may hawak na tasang porselana. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos kahit bagong gising pa lang, at ang mga mata nito, nang suriin siya mula ulo hanggang paa, ay kasing talim ng tingin ng isang agila. Siya si Doña Imelda Agoncillo, ang ina ni Datu. Ikaw ang bago, sabi ng matanda. Hindi isang tanong kundi isang paghatol. Magandang umaga po, ma'am. Magalang nabati ni Liwayway, bahagyang yumukod. Hindi ngumiti si Doña Imelda. Lumapit ito at inilibot ang tingin sa suot ni Liwayway. Makinig ka, iha. Ang Vilahiyas ay may mga patakaran. Hindi ito ang bukid na pinanggalingan mo. Dito, ang alikabok ay kaaway at ang katahimikan ay ginto. Ang mga bata ay dapat paliguan ng 2 beses sa isang araw gamit ang sabon na galing France. Ang pagkain nila ay dapat organic at aprobado ng kanilang nutritionist. At higit sa lahat, wala kang karapatang magdesisyon para sa kanila. Utusan ka lang dito. Maliwanag? Bawat salita ay tila isang sampal, sinadya para iparamdam sa kanya na siya ay isang dayuhan, isang taong hindi nabibilang. Sinabi iyon ng Donya sa harap ng ilang kasambahay na naghahanda ng almusal, na lalong nagpabigat sa kahihiyan ni Liwayway. Opo, ma'am. Maliwanag po. Sagot niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Good. Ngayon, ihanda mo ang almusal ng kambal. Tinalikuran siya nito, pero bago pa man makalayo, ay muli itong nagsalita. At isa pa, huwag kang kakanta-kanta ng kung ano-anong kantang probinsyana. Baka kung anong masamang espiritu pa ang dalhin mo sa pamamahay ko. Napakagatlabi na lang si Liwayway. Ang luhang nagbabadyang tumulo ay pilit niyang pinigilan. Hindi siya iiyak. Pumunta siya sa malawak at modernong kusina. Nakahanda na ang mamahaling cereal at imported na gatas para sa mga bata. Pero alam ni Liwayway sa puso niya, hindi ito ang kailangan ng mga batang may pusong nanlalamig. Ang kailangan nila ay isang bagay na pamilyar, isang bagay na mainit. Sa kabila ng takot na baka suwayin niya ang utos ng Donya, nagpasya siya. Naghahanap siya ng mga sangkap sa pantry at nagsimulang magluto ng arroz caldo. Ang simpleng lugaw na may manok, luya at bawang. Ito ang laging niluluto ng kanyang ina sa tuwing sila ay may sakit o nalulungkot. Habang naghihiwa ng luya, ang bango nito ay unti-unting pumuno sa kusina. Isang amoy na pamilyar at nagbibigay ginhawa, isang amoy ng tahanan. Ilang sandali pa, isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng kusina. Si Kahel. Nakatayo lang ito roon. Ang mga mata ay nag-uusisa. Sinusundan ang bawat galaw ni Liwayway. Hindi ito nagsalita, pero ang ilong nito ay bahagyang kumukunot. Tila inaamoy ang kakaibang aroma sa hangin. Ngumiti si Liwayway. Gusto mo tikman, Kahel? Masarap to. Hindi sumagot ang bata. Tumalikod ito at umalis. Napabuntong hininga si Liwayway. Akala niya ay nabigo na naman siya. Pero pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Kahel. Kasama na si Maya. Hawak niya ang kamay ng kapatid. Nang hapong iyon, biglang dumilim ang kalangitan. Ang kaninang maliwanag na araw ay tinakpan ng makakapal at maitim na ulap. Gumuhit ang isang matalim na kidlat na sinundan ng isang malakas at nakabibinging kulog.
Narinig ni Liwayway ang isang impit na sigaw mula sa playroom. Mabilis siyang tumakbo papunta roon. Nadatnan niyang wala ang mga bata sa kanilang kinalalagyan. Isang pakiramdam ng kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. "Kahel? Maya?" Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Isang mahinang pag-iyak ang narinig niya mula sa ilalim ng isang maliit na mesa sa sulok. Sumilip siya at nakita ang kambal, magkayakap, nanginginig sa takot. Noon niya naalala, ang mga bata sa kanilang baryo ay takot din sa kulog. Imbes na pilitin silang lumabas, ginawa ni Liwayway ang hindi inaasahan. Dahan-dahan, gumapang siya papasok sa ilalim ng mesa. Sumiksik sa tabi nila. "Huwag kayong matakot," mahinang sabi niya. "Alam niyo ba," sabi ng lola ko, "ang kulog daw, iyan ang boses ni Lolo Kidlat. Naglalaro lang siya ng bowling sa mga ulap. Hindi siya galit. Masaya lang siya." Napatigil sa pag-iyak si Maya at tumingin sa kanya. Si Kahel, kahit pilit na nagpapakita ng katapangan, ay nakikinig din. Ipinagpatuloy ni Liwayway ang kanyang kwento. Kinuwento niya ang tungkol sa mga duwende na nagtatago sa mga kabute tuwing umuulan at ang bahaghari na tulay ng mga diwata. Sa maliit at masikip na espasyo sa ilalim ng mesa, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at dagundong ng kulog, nakagawa si Liwayway ng isang munting mundo ng mahika at kapayapaan. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang takot ng mga bata ay napalitan ng pagkamangha. Ang ulan ay unti-unting humina. At dahil sa pagod at pakiramdam ng seguridad, ang dalawang bata ay nakatulog. Ang ulo ni Maya ay nakasandal sa balikat ni Liwayway at ang kamay ni Kahel ay nakahawak pa rin sa laylayan ng kanyang damit. Napangiti si Liwayway at ipinikit na rin ang kanyang mga mata. Panandali ang nakahanap ng kapayapaan. Hindi nila namalayan ang pagdating ni Datu. Pagod mula sa isang mahabang araw sa opisina, ang una niyang hinanap ay ang mga anak. Nang hindi niya sila makita, isang pamilyar na kaba ang bumalik. Ngunit pagdating niya sa playroom, isang kakaibang tanawin ang kanyang natunghayan. Sa ilalim ng mesa, sa gitna ng mga laruan, natutulog ng mahimbing ang kanyang dalawang anak. At kasama nila, nakasandal sa paa ng mesa ay si Liwayway. Natutulog din. Ang isang braso ay tila nakayakap pa rin sa mga bata. Ang kanilang mga muka ay payapa. Walang bakas ng kalungkutan o takot na laging naroon. Isang emosyong hindi niya mapangalanan ang biglang pumuno sa kanyang dibdib. Isang bagay na mainit. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood sila ng isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Ang ahas ay hinahayaan mo lang na painitin ang sarili sa loob ng bahay mo, Datu. Nilingon niya ang kanyang ina, si Doña Imelda, na nakatayo sa may pinto. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa natutulog na si Liwayway. Ang ahas ay hinahayaan mo lang na painitin ang sarili sa loob ng bahay mo, Datu. Ang mga salita ng kanyang ina ay tumama kay Datu na parang isang malamig na sampal. Pilit siyang ginigising mula sa kakaibang pakiramdam ng init na bumalot sa kanya nang makita ang mga anak na payapang natutulog sa tabi ni Liwayway. Hinarap niya si Doña Imelda. Ang kanyang panga ay nagtiim. "Mama, tama na." Mariin ngunit mahina niyang sabi, ayaw gisingin ang mga bata. "Pagod sila. Pagod ako. Huwag na nating palakihin pa ito." Walang imik niyang binuhat si Maya na hindi man lang nagising at inalalayan naman si Kahel na inaantok pang tumayo. Sa pag-alis nila sa playroom, naramdaman ni Datu ang matalim na titig ng kanyang ina na nakatutok sa likod ni Liwayway na dahan-dahan nang gumigising mula sa sahig. Ang gabing iyon ay lumipas na walang nangyaring komprontasyon, pero ang tensyon sa loob ng Vilahiyas ay mas kumapal pa, halos hinihiwa ng kutsilyo. Sa sumunod na mga araw, ginawa ni Datu ang lahat para ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho.
Sa boardroom ng Agoncillo AgriVentures, napapaligiran siya ng mga numero, mga proyeksyon sa merkado, at mga desisyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado niya, kung saan ang lahat ay may lohika at dahilan. Pero kahit anong pilit niya, ang kanyang isipan ay laging lumilipad pabalik sa mansyon. Habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang presentasyon, palihim niyang binuksan ang isang maliit na window sa kanyang laptop. Iyon ang live feed mula sa mga security camera ng Villa Hias. Isang ugali na nagsimula bilang paraan ng pagbabantay, ngunit ngayon ay naging isang uri ng obsesyon. Sa screen, nakita niya si Liwayway at ang kambal sa hardin. Hindi sila naglalaro ng mga mamahaling laruan na binili niya. Sa halip nakaupo sila sa damuhan at si Liwayway ay may hawak na mga dahon ng niyog. Sa ilang sandali lang, gamit ang maliksing mga daliri, nakagawa siya ng isang maliit na ibon mula sa pinagtagpi-tagping dahon. Isang laruang simple, isang bagay na hindi mabibili ng pera. Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata ng kanyang mga anak habang ginagaya nila ito. Si Kahel, na laging nakasimangot, ay seryosong sinusubukang gumawa ng sarili niyang laruan. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Datu. Lahat ng mga naunang yaya, lahat ng mga eksperto, ay sinubukang pasayahin ang mga bata, gamit ang mga libro at mga gadget. Pero itong simpleng babae mula sa probinsya, sa pamamagitan ng isang pirasong dahon, ay nagtagumpay kung saan silang lahat ay nabigo. Pinalakas niya ang volume ng audio feed at narinig niya ang isang bagay na halos nagpatigil sa kanyang paghinga. Ate Liway, tanong ng isang maliit na boses, malinaw at hindi garalgal. Marami bang bituin sa sinagtala? Si Kahel, ang kanyang anak na lalaki na sa loob ng 1 taon ay halos hindi nagsasalita sa mga taong hindi niya kilala, ay kusang nagtanong. Napapahawak si Datu sa gilid ng kanyang mesa. Tila isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na napangiti siya. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon. Nang gabing iyon, umuwi si Datu ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi siya dumiretso sa kanyang opisina. Sa halip, tumayo siya sa may pasilyo, nagtatago sa dilim, pinapanood ang sala kung saan naglalaro ang mga bata. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng silid, ang kanyang kamay ay nakabalot sa isang puting panyo. Sa isang mabilis na galaw, ginawa niya itong isang maliit na ibon, isang puppet. Ito si Maya, ang munting ibon. Malambing na sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay parang musika. Ipinagaspas niya ang panyo. Gusto niyang lumipad, pero medyo takot pa siya. Kailangan niya lang ng isang kaibigan. Si Maya, na laging nakayuko at yakap ang kanyang manika, ay napatitig sa ibong gawa sa panyo. Dahan-dahang pinalapit ni Liwayway ang puppet bird at marahang dinampi sa kamay ni Maya. Parang kinikiliti. At pagkatapos, narinig ito ni Datu. Isang tunog na halos kinalimutan na niya kung paano pakinggan. Isang tunog na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman niya sa buong mundo. Isang maliit, mahinang hagik-gik na puno ng tawa ang bibig ni Maya. Isang tunay, masayang tawa ng isang bata. Tumayo si Datu mula sa kanyang pinagtataguan. Ang puso niya ay bumabayo ng malakas sa kanyang dibdib. Para siyang nakarinig ng isang himala. Lumapit siya at nakita ang nangiti sa mukha ng kanyang anak. Isang nangiti na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Nag-angat ng tingin si Liwayway at nakita siya. Ang nangiti sa mga labi nito ay biglang nawala. Napalitan ng kaba. Marahil ay inaalala ang huli niyang sinabi. Pero sa pagkakataong ito, walang galit sa mga mata ni Datu, tanging pagkamangha. At isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Pasasalamat. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na agad nawasak nang marinig nila ang boses ni Doña Imelda. Datu,
Butit narito ka na, sabi nito. Lumabas mula sa dining hall. May dalang isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagpatawag ako ng isang dinner party ngayong Sabado. Darating ang mga business partners natin kasama ang kanilang pamilya. It's important we maintain our image. Tumangulang si Datu. Ang isip ay lumilipad pa rin sa tawa ng kanyang anak. Ngunit si Doña Imelda ay lumapit kay Liwayway na abala sa pag-aayos ng mga laruan. Ngumiti ang matanda, isang ngiting nakakakilabot. Iha, sabi nito sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. Ikaw ang mag-aasikaso sa pagsisilbi sa mga bata sa party. Gusto kong ipakita mo kung gaano kakahusay. Pero tandaan mo, bumaba ang kanyang boses, naging isang bulong na puno ng lason. Hindi ito ang mundo mo, alamin mo ang lugar mo. Ang malamig na banta ay naiwan sa hangin. Isang madilim na ulap na biglang tumakip sa munting sinag ng liwanag na kasisilang pa lang sa loob ng Villa Hias. Ang gabi ng dinner party ay dumating na parang isang bagyong paparating. Para kay Liwayway, ang bawat kumikinang na chandelier at mamahaling porselana ay tila mga matang mapanghusga, katulad ng mga mata ni Doña Imelda. Habang pinagmamasdan niya ang mga bisitang nakabihis ng mga eleganteng damit at alahas, lalo niyang naramdaman ang pagiging maliit. Ang kanyang simpleng uniforme ay tila isang sigaw na nagsasabing hindi siya kabilang dito. Ang banta ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Alamin mo ang lugar mo. Ang lugar niya ngayong gabi ay sa isang maliit na mesa sa gilid ng dining hall, kung saan pinapakain niya ang kambal kasama ang ibang mga anak ng bisita. Pinilit niyang ituon ang buong atensyon sa mga bata. Sinusubuan si Maya at pinupunasan ang bibig ni Kahel. Lumilikha ng isang maliit na bula ng normalidad sa gitna ng karangyaan. "Excuse me, girl." Isang matinis na boses ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Isang babaeng nakapulang bestida na may malaking diamanteng kwintas ang nakaturo sa kanya. Ito ang asawa ng isa sa pinakamalaking business partner ni Datu. "Yes po, ma'am." Magalang na sagot ni Liwayway. "Pwede bang pakikuha mo ako ng red wine, the Cabernet Sauvignon, at pakibilisan, my throat is dry from all this boring small talk." Tatayo na sana si Liwayway nang pigilan siya ng isang kasambahay. "Ako na po, Yaya Liway. Trabaho po namin yan." "No," madiing sabi ng babaeng nakapula. "I want her to get it." Para naman may pakinabang siya bukod sa pagpapakain ng bata. Ang mga salita ay sinadyang maging malakas para marinig ng mga katabing mesa. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang pisngi. Ito na yon. Ito ang pagpapahiyang binalaan sa kanya ni Doña Imelda. Huminga siya ng malalim at tumango. "Masusunod po, ma'am." Habang naglalakad siya pabalik mula sa wine station, dala ang isang tray na may isang kopita ng mamahaling alak, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lahat ng mata ay tila nakatutok sa kanya. At sa kanyang pagkataranta, isang bata ang biglang tumakbo at bumangga sa kanya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang tray ay tumabingi. Ang pulang alak ay sumaboy, hindi sa sahig, kundi sa puting-puting damit ng isang matabang lalaki na abalang nakikipag-usap. Natahimik ang buong paligid. "What the wa?" Sigaw ng lalaki, gulat na tinitingnan ang malaking mantsa sa kanyang tiyan. "Oh my goodness! You clumsy girl!" Sigaw naman ng babaeng nag-utos sa kanya. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isip ay nablangko. Ito na ang katapusan niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumuhod siya. Hindi para magmakaawa, kundi para kunin ang mga basang tissue mula sa mesa ng mga bata. Lumapit siya sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala at pagsisisi. "Naku sir, pasensya na po." "Diyos ko po, paumanhin po," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit sinsero. "Aksidente po talaga.
Hayaan niyo po akong subukang linisin. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ng lalaki. Isara mo na lang ang bibig mo at umalis. Dagdag ng babae. Mula sa kabilang dulo ng silid, nakita ni Datu ang lahat. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Liwayway at ang kasiyahan sa mukha ng kanyang ina. Isang galit na hindi niya pa naramdaman noon ang biglang kumulo sa loob niya. Tama na. Ang boses ni Datu ay hindi malakas, ngunit puno ito ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Naglakad siya palapit, ang kanyang presensya ay agad na nagbago ng kapaligiran. Tumingin siya sa mag-asawang nang iinsulto kay Liwayway. It was an accident, sabi niya. Ang boses ay malamig. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina, si Doña Imelda. At sa harap ng lahat ng kanilang mahahalagang bisita, sinabi niya ang mga salitang hindi inaasahan ng sinuman. Tama na ma, empleyado ko siya. Hindi ito isang pagtatanggol na puno ng emosyon. Ito ay isang deklarasyon, isang linya na iginuhit sa buhangin. Napatanga si Doña Imelda. Si Liwayway naman ay napatitig lang kay Datu. Ang puso niya ay biglang tumibok ng malakas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng proteksyon. At sa sandaling iyon, tila sumang-ayon ang tadhana. Kumurap-kurap ang mga ilaw sa chandelier at pagkatapos, namatay lahat. Nagkaroon ng sigawan at bulungan. Ang buong Villa Hias ay binalot ng ganap na kadiliman. Habang ang lahat ay natataranta, iisa lang ang nasa isip ni Liwayway. Ang mga bata. Narinig niya ang pagsisimula ng pag-iyak ni Maya. Walang pag-aalinlangan, gamit ang liwanag mula sa kidlat sa labas, mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa mesa ng mga bata. Shh! Nandito lang si ate, bulong niya, niyakap ang kambal. Huwag kayong matakot. Sa kabilang banda, si Datu ay abala sa pagpapakalma sa mga bisita. Nang masigurong ligtas na ang lahat habang naghihintay ng generator, doon niya lang napansin ang pagkawala ni Liwayway. Hinanap siya ng kanyang mga mata at nakita niya ang isang maliit na anino sa sulok. Yakap ang kanyang mga anak. Nang makaalis na ang mga bisita sa tulong ng mga emergency light at ang tanging natira na lang ay ang mga kasambahay na nagliligpit sa dilim, pinuntahan ni Datu ang kusina para uminom ng tubig. Doon niya natagpuan si Liwayway. Nagtitirik ito ng mga kandila sa mga platito. Ang malambot na liwanag nito ay nagbibigay buhay sa kanyang mukha. Salamat, sabi ni Datu. Nagulat si Liwayway. Para saan po, sir? Sa ginawa mo kanina, sa mga bata. Lumapit siya. Sa liwanag ng kandila, ang karaniwang matigas na ekspresyon ni Datu ay lumambot. Ang mga anino ay nagtago sa mga guhit ng pagod sa kanyang mukha. At ang nakita lang ni Liwayway ay isang lalaking pagod at malungkot. Trabaho ko po yun, mahinang sagot niya. Hindi, sabi ni Datu, umiling. Ang ginawa mo ay higit pa sa trabaho. Tinitigan niya ito. Bakit hindi ka lumaban kanina? Hinayaan mo lang silang insultuhin ka. Yumuko si Liwayway. Ano naman po ang sasabihin ng isang tulad ko, sir? Minsan po, mas mabuting manahimik na lang. Ang sagot niyang yon ay tila sumampal kay Datu. Isang paalala ng malaking agwat sa kanilang pagitan. Nanatili silang tahimik, ang tanging maririnig ay ang pumatak-patak na tubig mula sa gripo at ang mahinang pagputok ng mitya ng kandila. Ang sayaw ng liwanag at anino sa mukha ni Liwayway ay tila nagbigay dito ng isang kakaibang ganda. Isang gandang simple at totoo. Taga saan ka nga ulit sa Sinagtala? Tanong ni Datu. Ang boses ay mas malambing na ngayon. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Nagulat sa personal na tanong. Sa isang maliit na baryo po sa tabi ng bundok, sir. Maganda ba roon? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Simple lang po pero maganda. Lalo na po sa gabi. Kitang-kita po ang lahat ng bituin. Sa unang pagkakataon, hindi sila si Datu Agoncillo
ang bilyonaryong CEO, at si Liwayway Di Magiba ang yaya. Sila ay 2 taong nag-uusap sa dilim, sa ilalim ng liwanag ng kandila. Hindi na malaya ni Datu, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Liwayway, na ngayon ay kumikinang dahil sa refleksyon ng apoy. May kung anong magnetismo ang humihila sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan-dahan na tila may sariling isip. Ang kanyang intensyon, hawakan ang pisngi nito, alisin ang isang takas na hibla ng buhok. Napigil ni Liwayway ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Datu. Isang bagay na mas malalim, isang bagay na nangungusap. Malapit na, 1 pulgada na lang. Flicker, flicker. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina, kasing liwanag at kasing gulat ng isang kidlat. Ang mahika ay nawasak. Agad na binawi ni Datu ang kanyang kamay na tila napaso. Si Liwayway ay napaatras. Ang liwanag ay malupit. Ipinapakita ang lahat. Ang awkward na distansya sa pagitan nila. Ang pamumula ng pisngi ni Liwayway. At ang pagkagulat sa mukha ni Datu. Ang init ng sandali ay biglang napalitan ng malamig na realidad ng kanilang mga posisyon. Mabuti at bumalik na ang kuryente, sabi ni Datu. Pilit na ibinabalik ang kanyang formal na tono. Magpahinga ka na. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Iniwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng maliwanag na kusina. Ang puso ay nagwawala. Hindi sigurado kung ano ang mas nakakagulat. Ang kamay na muntik nang dumampi sa kanyang mukha. O ang katotohanang hiniling niya na sana ay hindi na lang bumalik ang kuryente. Ang liwanag na biglang bumalik sa kusina ay hindi lang nagpahiwalay sa kanila ni Liwayway. Ito ay isang malupit na paalala kung sino si Datu Agoncillo at kung sino lamang ang babaeng kaharap niya. Sa mga sumunod na araw, itinayo niyang muli ang pader sa pagitan nila. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang bawat ngiti na ibinibigay sa kanya ni Liwayway, bawat simpleng "Good morning, sir," ay parang mga multo ng sandaling iyon sa dilim. Ang muntik na paghawak, ang init na naramdaman niya, at ang bawat pag-alala ay sinusundan ng isang alon ng pagkakasala. Tila ba sa bawat paglapit niya sa babaeng iyon, nilalapastangan niya ang alaala ni Clara. Napansin ni Doña Imelda ang pagbabago. Nakita niya ang distansya, ang pag-iwas, at tulad ng isang bihasang general na nakakita ng butas sa depensa ng kalaban, sinimulan niya ang kanyang opensiba. Isang hapon, pag-uwi ni Datu mula sa opisina, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Ang sala, na karaniwang may mga modernong painting, ay nabago. Sa ibabaw ng fireplace, kung saan dati ay nakasabit ang isang abstract na obra, ay nakasabit ngayon ang isang life-sized portrait ni Clara, ipininta noong kasal nila. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa lahat ng sulok ng silid. "Isn't it beautiful, Datu?" sabi ni Doña Imelda, lumitaw mula sa kung saan may dalang isang baso ng tsa. Naisip ko lang, malapit na ang death anniversary niya. It's only right that we honor her. She was the heart of this house after all. Hindi nakapagsalita si Datu. Ang larawan ay tila isang malaking mata na nagmamasid, nang huhusga sa bawat kilos niya. Hindi doon natapos. Kinabukasan, may mga bagong silver frame na litrato ni Clara sa mga side table. Si Clara sa Paris. Si Clara habang nananalo sa isang equestrian competition. Si Clara na karga-karga ang kambal noong mga sanggol pa sila. Ang Villa Hiyas ay unti-unting nagiging isang museo. Isang dambana para sa perpektong asawa, sa perpektong ina. Para kay Santa Clara, ang lason ay unti-unting kumalat. Nagsimulang maging iritable si Datu. Isang umaga, pumasok si Liwayway sa kanyang opisina
para maglagay ng isang basong kape. Napansin niyang bahagyang magulo ang mga papel sa mesa, kaya't sinubukan niyang ayusin. "Don't touch my things!" sigaw niya, mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Napatalon sa gulat si Liwayway. Ang mga kamay ay mabilis na bumalik sa kanyang tagiliran. "Pasensya na po, sir. Aayusin ko lang po sana." "I can fix my own mess," putol niya. "Just do your job. Alagaan mo ang mga bata. That's it." Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata ni Liwayway bago ito mabilis na yumuko at umalis. Sa sandaling maisara ang pinto, napasabunot si Datu sa sariling buhok. Hindi siya galit kay Liwayway. Galit siya sa sarili niya. Galit siya dahil sa isang saglit, mas gusto niyang makita ang mukha ni Liwayway kaysa sa mukha ni Clara na nakatitig sa kanya mula sa mga litrato. Nang gabing iyon, hindi siya bumaba para maghapunan. Nagkulong siya sa kanyang opisina, binuksan ang isang bote ng pinakamahal na whiskey at sinubukang lunurin ang kanyang mga demonyo. Ang bawat lagok ay sinusundan ng isang alaala ni Clara. Ang kanilang kasal, ang kapanganakan ng kambal, ang huli nilang pag-aaway, ang tunog ng ambulansya. Uminom siya hanggang sa ang mga gilid ng kanyang paningin ay lumabo, hanggang sa ang sakit ay bahagyang naging manhid. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. "Sir Datu?" Ang boses ni Liwayway. Mahinahon, puno ng pag-aalala. Bumukas ang pinto at pumasok siya. May dalang isang pitsel ng tubig at baso. "Gabi na po, sir. Baka po kailangan ninyo ng tubig." Tumingala si Datu. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kanyang desk lamp, ang mukha ni Liwayway ay tila malambot at mapayapa. Ang kanyang simpleng presensya ay isang stark na kaibahan sa magulo at marangyang larawan ni Clara na nakasabit sa dingding. Sa kanyang kalasingan, ang dalawang imahe ay nagsimulang maghalo sa kanyang isipan. Ang babaeng nasa harap niya, ang nag-aalala sa kanya, ang nagdudulot ng ngiti sa mga labi ng kanyang mga anak. Lumapit si Liwayway at inilapag ang tubig sa kanyang mesa. Ang kanyang amoy ay simple lang, amoy baby powder at sabon. Hindi ang mamahaling pabango ni Clara, pero sa gabing iyon, ang simpleng amoy na yon ay mas nakakaakit, mas totoo. "Okay lang po ba kayo, sir?" tanong niya. Ang mga mata ay puno ng habag. Tinitigan siya ni Datu. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ang babaeng nag-aalaga sa kanya ngayon at ang babaeng dapat sana'y naririto. Ang puso niya, na puno ng whiskey at kalituhan, ay sumigaw ng isang pangalan. Ang pangalan na nakasanayan nitong tawagin sa mga sandali ng kahinaan. Clara. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig bilang isang bulong, puno ng pananabik at sakit. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa litrato sa dingding. Nakatitig ang mga ito. Diretso kay Liwayway. Nang sumunod na umaga, ang hangin sa mansyon ay mas mabigat kaysa dati. Si Datu, na may matinding hangover at mas matinding pagsisisi, ay hindi magawang salubungin ang tingin ni Liwayway. Si Liwayway naman ay tahimik. Ang dating sigla sa kanyang mga kilos ay nawala. Napalitan ng isang maingat na distansya. Nakita ni Doña Imelda ang lahat at alam niyang ito na ang tamang panahon para sa kanyang huling bira. Lumapit siya kay Liwayway na nag-aayos ng mga unan sa sofa. May dala siya ng isang malaking karton na puno ng alikabok. "Liwayway, iha," sabi niya. Ang boses ay puno ng pekeng tamis. "Dahil mukhang magaling ka naman sa pag-oorganisa, baka gusto mong ayusin ito? Mga lumang gamit lang ni Clara na nakakatambak sa bodega. Baka may mga pwede ka nang itapon." Inilapag niya ang mabigat na kahon sa harap ni Liwayway. Sa ibabaw ng mga lumang damit at libro, may isang maliit, leather-bound na kwaderno. Isang bagay na mukhang personal. Isang bagay na hindi dapat basta-basta itinatapon. Isang diary. "Sige na," sabi ng Donya. Isang munting damang ngiting tagumpay
ang sumilay sa kanyang mga labi. Linisin mo ng mabuti. Naiwan si Liwayway na nakatitig sa maalikabok na kahon. Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang isang utos na may kasamang patibong. Pakiramdam niya. Bawat galaw niya sa loob ng mansyon ay tinitimbang. Bawat kilos ay sinusukat. Ang kahon na ito ay isa na namang pagsubok. Dinala niya ito sa isang tahimik na sulok ng library. Maingat niyang inilabas ang mga laman nito. Mga mamahaling damit na sutla na kumupas na ang kulay. Mga aklat ng tula na may mga markang sulat kamay. Isang bote ng pabango na halos wala ng laman ngunit nag-iwan pa rin ng isang matamis at pamilyar na amoy. Ang amoy na minsan ay naamoy niya sa kwarto ni Sir Datu. Ito ang mga labi ng isang buhay na perpekto sa paningin ng lahat. Sa ilalim ng lahat, naroon ang maliit na kwadernong balot sa katad. Walang pangalan, walang pamagat. Simple lang ito, pero tila may sariling bigat. Kinuha ito ni Liwayway. Ang mga daliri niya ay nag-aalinlangan. Mali ito. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na sumisilip sa buhay ng isang taong hindi na maipagtatanggol ang sarili. Ngunit ang pag-uusisa ay mas malakas, ang kagustuhang maintindihan. Siguro, kung maiintindihan niya si Clara, maiintindihan din niya ang bigat na dinadala ni Sir Datu. Maiintindihan niya ang kalungkutan sa mga mata ng kambal. Sa pag-aakalang ito ay para sa isang mabuting dahilan. Dahan-dahan niyang binuklat ang kwaderno. Ang mga unang pahina ay puno ng mga ordinaryong bagay. Mga detalye tungkol sa mga party na dinaluhan niya, mga kabayong binili, mga biyahe sa Europa. Ang sulat kamay ni Clara ay elegante at perpekto, tulad ng kanyang mga litrato. Ngunit habang lumilipat si Liwayway sa mga pahina, ang tono ng pagsusulat ay unti-unting nagbago. "This house is a golden cage." Basa niya sa isang entry. "I smile, I host parties, I wear the jewels. But inside I am screaming, no one hears." Napatigil si Liwayway. Hindi ito ang Clara na nasa mga litrato. Ang babaeng nagsusulat dito ay malungkot. Nag-iisa. Binuklat pa niya. "Datu sees me as another one of his acquisitions. A perfect wife. To complete his perfect life. He doesn't see me. He sees an image he created. I am so tired of pretending." Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumutusok sa imahe ng perpektong pamilya na binuo ni Doña Imelda. At pagkatapos, natagpuan ni Liwayway ang isang entry na halos nagpatigil sa kanyang paghinga. "R understands me. With him, I am not Mrs. Agoncillo. I am just Clara. For the first time, I feel alive. Is this wrong? To want to feel alive?" R? Sino si R? Paulit-ulit na binasa ni Liwayway ang mga salitang yon. Isang lalaki. May ibang lalaki. Ang perpektong si Clara ay... Napasinghap si Liwayway. Ang kwaderno ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang sikretong hawak niya ay napakabigat, napakadilim. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Isang malamig na boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Isang anino ang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Mabilis na nag-angat ng tingin si Liwayway at nakita si Doña Imelda. Nakatayo sa kanyang harapan, ang mga mata ay nag-aapoy na parang dalawang baga. Bago pa man makapagsalita si Liwayway, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. "Walang hiya ka!" Sigaw ng matanda. Hinablot nito ang diary mula sa kanyang kamay. "Hindi ka lang isang mangmang na probinsyana, isa ka ring magnanakaw. Nagnanakaw ng mga gamit ng patay." Hindi ko po sinasadya." Umiiyak na sabi ni Liwayway. Hawak ang namumula niyang pisngi. "Huwag ka nang magpaliwanag." Hinila ni Doña Imelda ang kanyang braso nang napakahigpit. "Halika, tignan natin kung ano ang sasabihin ng anak ko sa pagnanakaw mo." Kinaladkad siya ng Doña palabas ng library, patawid sa malawak na pasilyo, patungo sa opisina ni Datu.
Walang nagawa si Liwayway kundi magpatiyanod. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa takot at kahihiyan. Tatu, malakakas na tawag ni Doña Imelda. Itinulak ang pinto ng opisina nang walang katok. Nag-angat ng tingin si Datu mula sa kanyang mga papeles. Nagulat sa biglaang pagpasok nila. Nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang ina at ang mga luha sa mga mata ni Liwayway. Ma, anong nangyayari dito? Ibinato ni Doña Imelda ang diary sa ibabaw ng mesa ni Datu. Tignan mo ang ginawa ng bago mong paborito. Nahuli ko siyang pinapakialaman ang mga gamit ni Clara. Isang magnanakaw na walang respeto. Napatingin si Datu kay Liwayway na nakayuko lang at humihikbi. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta sa leather-bound na kwadernong nasa ibabaw ng kanyang mesa. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang inaasahang galit sa mukha ni Datu ay hindi dumating. Sa halip, isang kakaibang ekspresyon ang gumuhit dito. Pagkabigla, pagkilala, at isang matinding sakit. Tila ba ang diary na yon ay hindi lang isang libro, kundi isang bombang bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Liwayway, kundi diretso sa kanyang ina. Saan mo to nakuha, ma? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Sa bodega. At itong babaeng ito, biglang tumayo si Datu. Ang kanyang paggalaw ay mabilis at puno ng isang galit na matagal nang nakatago. Kinuha niya ang diary mula sa mesa, hindi para itago ito, kundi para iharap sa kanyang ina. Alam mo to, di ba ma? Ang sabi niya, ang bawat salita ay puno ng akusasyon. Alam mo ang laman nito. Matagal mo nang alam ang lahat ng ito. Ang hangin sa loob ng opisina ni Datu ay biglang naging napakabigat. Halos hindi makahinga si Liwayway. Ang tanong ni Datu ay hindi isang tanong, kundi isang hatol na naghihintay ng kumpirmasyon. Siya, si Liwayway, ay hindi na ang sentro ng akusasyon. Isa na lamang siyang manonood sa isang trahedyang matagal nang itinatago. Natigilan si Doña Imelda. Sa isang saglit, ang maskara ng isang bihasang aristokrata ay nalaglag at ang nakita ni Datu ay ang mukha ng kanyang ina. Nagulat at sa kauna-unahang pagkakataon natatakot. Ngunit mabilis itong nagbawi. Itinuwid niya ang kanyang tindig at ang takot ay napalitan ng isang matigas na depensa. Hindi ko alam ang sinasabi mo, mariin niyang sagot. Huwag tayong maglokohan, ma. Halos isigaw ni Datu. Ang boses ay basag dahil sa pinaghalong galit at sakit. Hinawakan niya ang diary na tila ito ay isang ebidensya sa isang korte. Tinatago mo ito. Alam mo kung gaano ako nagdusa sa loob ng isang taon. Iniisip na kasalanan ko ang lahat. Hinayaan mo akong mabuhay sa isang kasinungalingan. Ginawa ko yon para protektahan ka. Ganti ni Doña Imelda, ang boses ay tumaas na rin. Para protektahan ang pangalan ng pamilyang ito, ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga tao? Na ang perpektong Clara Agoncillo, ang asawa mo, ay hindi masaya? Naiiwanan niya ang kanyang pamilya? Isang eskandalo yon, Datu. Sisirain nun ang lahat ng pinaghirapan natin. Napatakip ng bibig si Liwayway. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin. Nais niyang umalis, tumakbo, maglaho na parang bula. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang reputasyon? Mapaklang tumawa si Datu. Mas mahalaga pa ba yon kaysa sa anak mo? Kaysa sa katotohanan? Ma, gabi-gabi. Sinisisi ko ang sarili ko sa huling pag-aaway namin. Gabi-gabi, iniisip ko na kung sana naging mas mabuti lang akong asawa, baka buhay pa siya. Pero ang totoo, alam mo na noon pa man na gusto na niyang umalis. Hindi niya sinabi ang tungkol sa ibang lalaki. Marahil ay hindi pa niya kayang bigkasin.
Ngunit ang pag-amin na hindi perpekto ang kanilang pagsasama, na hindi siya masaya, ay sapat na para gumuho ang mundong binuo niya sa kanyang isipan. Natalo, ngunit hindi sumusuko, ibinaling ni Doña Imelda ang kanyang galit sa pinakamahinang target sa silid. Tiningnan niya si Liwayway na may pagkasuklam, at lahat ng ito ay dahil sa'yo. Simula nang dumating ka, puro gulo na lang ang dala mo. Isa kang lason. Huwag mong isali si Liwayway dito, mariing sabi ni Datu. Humakbang siya para bahagyang harangan si Liwayway mula sa tingin ng kanyang ina. Isang kilos na hindi niya sinasadya, ngunit nagsasabi ng lahat. Wala siyang kasalanan. In fact, kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako sa perpektong dambana na binuo mo para kay Clara. Natahimik si Doña Imelda. Ang pagtatanggol ni Datu kay Liwayway ay ang huling sampal. Tinalo siya sa sarili niyang laro. Tumingin siya kay Datu, pagkatapos ay kay Liwayway, at isang malamig at mapanganib na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang tingin ay nangako ng paghihiganti. Tumalikod siya at marahas na lumabas ng opisina. Isinara ang pinto ng malakas na halos yumanig ang buong silid. Nang sila na lang dalawa ang natira, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Puno ito ng mga salitang hindi masabi, ng mga katotohanang ngayong ay nakalabas na. Bumagsak si Datu sa kanyang upuan. Napahilamos sa kanyang mukha na tila pagod na pagod sa isang laban na ngayon lang niya na lamang nilalabanan pala niya. Sir! Nagsimulang magsalita si Liwayway. Ang boses ay halos isang bulong. Aalis na po aso. Huwag. Ang salitang iyon ay nagpatigil sa kanya. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Datu. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng lamig at awtoridad, ay puno ngayon ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Kahinaan, kapaguran, at pagsisisi. Liwayway, sabi niya. Ang pangalan niya ay tunog iba kapag galing sa mga labi nito. Patawarin mo ako. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang narinig. Po? Patawarin mo ako sa lahat. Ulit niya, mas malinaw ngayon. Sa pagdududa ko sa'yo, sa pagsigaw ko sa'yo, sa pagpapahintulot kong tratuhin ka ng nanay ko ng ganoon. Wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw pa nga Ikaw ang nagpalaya sa akin. Tumayo siya at lumapit. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang yaya, kundi bilang isang tao, isang kaalyado, ang nag-iisang tao sa buong mundo na nakarinig sa katotohanan yon, kasama niya. Ang pagsasama namin ni Clara, nag-alinlangan siya, tila naghahanap ng tamang mga salita. Hindi ito tulad ng nasa mga litrato. Matagal na kaming dalawang estranghero na nakatira sa iisang bahay. Pero hindi ko alam na ganoon na pala kalala. Ang kanyang pag-amin ay isang regalo. Isang piraso ng kanyang sarili na ibinibigay niya. Isang tanda ng tiwala. Naramdaman ni Liwayway ang pagbabago sa hangin sa pagitan nila. Hindi na siya ang utusan na natatakot. Siya ang taong nakikinig. Salamat, muling sabi ni Datu. Salamat sa pananatili mo para sa mga anak ko. Ang gabing iyon ay lumipas. Ang tensyon ng pag-aaway ay napalitan ng isang bagong uri ng pag-unawa sa pagitan nila. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa kalaliman ng gabi, isang mahinang ubo ang narinig mula sa silid ng kambal. Pagkatapos ay isa pa. Nagising ang ulirat ni Liwayway. Kinapa niya ang noo ni Kahel. Mainit. Nag-aalab sa lagnat. Dali-dali siyang tumakbo sa silid ni Datu at kumatok. Sir Datu, si Kahel po. Nilalagnat ng mataas. Sa isang iglap, nawala ang CEO na si Datu Agoncillo. Ang lumabas ay isang ama na puno ng pag-aalala. Magkasama silang tumakbo pabalik sa silid. Habang si Datu ay tumatawag sa doktor,
Si Liwayway naman ay mabilis na kumuha ng maligamgam na tubig at bimpo para punasan ng bata. Sa mga oras na naghihintay sila sa pagdating ng doktor, sila ay gumalaw na parang iisang tao. Walang utos, walang salita. Tila ba nababasa nila ang isip ng isa't isa? Siya ang kukuha ng gamot. Si Datu ang magpapainom. Siya ang magpapalit ng bimpo. Si Datu ang hahaplos sa likod ng bata. Sa maliit at madilim na silid na yon, sa tabi ng higaan ng isang batang may sakit, hindi sila amo at utusan. Mukha silang mag-asawa, isang ama at isang ina, na magkasamang inaalagaan ang kanilang anak. Ang gabing pinagsaluhan nila ni Datu sa pag-aalaga kay Kahel ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang pagbabago sa buong Villa Hiyas. Ang dating pader ng yelo sa pagitan nila ay natunaw na, napalitan ng isang komportableng init. Hindi na siya si Sir Datu na laging nakasimangot sa opisina at hindi na rin si Liwayway ang yaya na laging takot magkamali. Sila ay naging Datu at Liwayway 2 taong may iisang layunin, ang kapakanan ng kambal. Ang mga umaga ay hindi na nagsisimula sa nakabibinging katahimikan. Ngayon, si Datu ay sumasabay na sa kanila sa almusal. Tinutulungan pa nga si Kahel sa pagbubukas ng bote ng gatas nito. Ang mga simpleng sandaling iyon ay nagmistulang isang panaginip para kay Liwayway, isang panaginip na natatakot siyang magisingan. Isang Sabado ng umaga, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, biglang lumabas si Datu mula sa bahay, hindi nakapang-opisina kundi nakasimpleng polo shirt at maong. "Liway, ihanda mo ang mga bata," sabi niya. Isang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. "Mamamasyal tayo." Nagulat si Liwayway. "Po? Saan po tayo pupunta?" "Saan man na may damo at sikat ng araw," sagot niya. Ang araw na yon ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay ni Liwayway. Nagpunta sila sa isang malawak na parke sa labas ng syudad. Naglatag sila ng kumot sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway si Datu na hindi isang CEO, hindi isang amo, kundi isang ama. Hinubad nito ang sapatos at nakipaghabulan sa mga anak sa damuhan. Ang tawa ni Datu, isang tunog na napakadalang marinig, ay malakas at totoo. At sa pandinig ni Liwayway, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Habang pinapanood niya silang tatlong nagtatawanan, isang ngiti ang namutawi sa kanyang labi na hindi niya mapigilan. Ito ang pamilya. Ito ang pakiramdam ng isang tahanan. Nang mapagod, sabay-sabay silang umupo sa kumot. Si Maya, na abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel, ay lumapit sa kanyang ama. "Daddy," mahinang sabi nito. "Look." Ipinakita niya ang kanyang drawing. 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang isa ay matangkad, si Datu. Ang 2 ay maliliit, siya at si Kahel. At ang pang-4, na may mahabang buhok at nakangiti, ay si Liwayway. Napalunok si Datu. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Hinaplos niya ang ulo ng anak. "It's beautiful, anak." Pagkatapos, itinuro ni Maya ang stick figure na kumakatawan kay Liwayway. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay bilog at puno ng inosenteng pagmamahal. "Mama Liway." Ang 2 salitang yon ay tumama kay Liwayway na parang isang kidlat. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. "Mama." Tinawag siyang mama ng bata. Isang salitang pinapangarap lang niya, isang titulong kailanman ay hindi niya inakalang maririnig niya mula sa mga labi ng batang ito. Napatingin siya kay Datu. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng isang malalim na emosyon, isang emosyon ng pasasalamat, ng kaligayahan, at ng isang bagay pa na hindi pa kayang pangalanan ni Liwayway. Ang buong hapon ay lumipas na may dalang kakaibang kuryente. Ang salitang mama ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nilang 2. Nang gabing iyon,
Matapos niyang patulugin ang mga bata, naghahanda si Liwayway ng gatas sa kusina nang pumasok si Datu. "Liway," panimula niya. Ang boses ay mas seryoso kaysa karaniwan. "Po, sir?" "Huwag mo na akong tawaging sir," sabi niya, lumapit. "Datu na lang." Napatango lang si Liwayway. Ang puso niya ay muling kumabog ng mabilis. Tungkol sa sinabi ni Maya kanina. Ipinagpatuloy niya, tila naghahanap ng tamang mga salita. "Gusto kong malaman mo na, Naputol ang anumang sasabihin niya nang tumunog ang kanyang telepono. Isang mahalagang tawag mula sa opisina. Ang mahika ng sandali ay nawasak. Nakita ni Liwayway ang pagkadismaya sa mukha ni Datu bago niya ito sinagot. Habang kausap ni Datu ang nasa kabilang linya, si Liwayway ay tahimik na bumalik sa kanyang sariling mundo ng pag-aalinlangan. "Ano ba itong ginagawa ko?" tanong niya sa sarili. "Nananaginip ako ng gising. Isa lang akong yaya. Ang lahat ng ito ay pansamantala lang." Ang hindi nila alam, habang ang isang bagong pag-asa ay isinisilang sa loob ng Villa Hiyas, sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant, isang anino ang gumagawa ng sarili nitong plano. Si Doña Imelda ay kalmadong nakaupo sa harap ng isang lalaking nakasalamin. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Binuksan ito ng Donya. Sa loob ay may mga litrato, isang maliit at sira-sirang bahay sa probinsya, isang matandang babae na nakaupo sa tumba-tumba, isang binatilyong payat na nagtatrabaho sa bukid, ang pamilya ni Liwayway. May mga dokumento rin doon, mga utang sa isang kooperatiba, mga medikal na reseta para sa isang sakit sa puso. Isang malamig at kalkuladong nanggiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Imelda. Nahanap na niya ang sandata na kanyang gagamitin. Kinabukasan, habang masayang nagpupunas ng mga muebles si Liwayway, iniisip ang halos pagtatapat ni Datu. Lumapit sa kanya si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit, at iyon ang mas nakakatakot. "Liwayway," sabi niya. "Po, ma'am." Walang salitang inilapag ng matanda ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Binuksan niya ito. Nakita ni Liwayway ang mga litratong nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang nanay, ang kanyang kapatid, ang kanilang bahay. Pagkatapos ay inilabas ni Doña Imelda ang isa pang papel. Isang application form para sa trabaho sa Dubai bilang isang domestic helper. Ang sahod na nakasulat doon ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang nila at pag-aralin ang kanyang kapatid sa kolehiyo. "Ang pamilya mo?" Nagsimulang magsalita ang Donya. Ang bawat salita ay may yelo. "May sakit sa puso ang nanay mo. Nangangailangan siya ng mamahaling gamot. Ang kapatid mo, matalino, pero malabong makatapos ng pag-aaral." Tumingin siya, diretso sa mga mata ni Liwayway. "May dalawa kang pagpipilian, iha. Maaari kang umalis. Tanggapin mo ang trabahong ito at ako na ang bahala sa lahat. Hindi na mag-aalala ang pamilya mo habang buhay." Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling nakamamatay na suntok. "O maaari kang manatili at sisiguraduhin kong hindi na sila makakatanggap ng kahit anong tulong. Sisiguraduhin kong hindi na makakahanap ng matinong trabaho ang kapatid mo. Sisiguraduhin kong magdurusa sila dahil sa katigasan ng ulo mo." Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa buong sistema ni Liwayway. Pinaparalisa ang kanyang puso at pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa na kasisilang pa lang. Ang folder na nasa ibabaw ng mesa, mga litrato ng kanyang naghihirap na pamilya, ang application form para sa Dubai, ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang sentensya. Nang gabing iyon, matapos niyang siguraduhing mahimbing na ang tulog ng kambal, pumasok si Liwayway sa kanilang silid sa huling pagkakataon. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng malambot na sinag
sa mga payapang mukha ni na Kahel at Maya. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang kama. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Pinagmasdan niya ang bawat detalye, ang pilik mata ni Maya na bahagyang gumagalaw sa kanyang panaginip, ang paraan ng pagkakakunot ng noo ni Kahel kahit sa pagtulog. Hinaplos niya ang buhok nila ng napakagaan. Takot na magising sila. Takot na makita nila ang sakit sa kanyang mga mata. Patawarin niyo ako, mga anak. Bulong niya sa kanyang isipan. Ginagawa ko to para sa inyo, para sa kinabukasan ninyo. Ngunit ang totoo, ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. At ang pag-iisip na yon ay lalong dumurog sa kanyang puso. Pinagtataksilan niya ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ng mga batang ito kapalit ng kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kinabukasan, isang bagong liwayway ang gumising, o mas tamang sabihing, isang anino na lang ng dating liwayway. Ang nangiti na laging nasa kanyang mga labi ay nawala. Ang sigla sa kanyang mga kilos ay napalitan ng isang mabagal at mekanikal na paggalaw. Naramdaman agad ni Datu ang pagbabago. Nakasalubong niya ito sa pasilyo habang papunta siya sa dining room. "Good morning, Liway!" Bati niya. Isang ngiti ang nakahanda na sa kanyang mga labi. Dala pa rin ang init ng kanilang mga sandali sa parke. "Magandang umaga po, sir," sagot ni Liwayway. Ang tingin ay nakatuon sa sahig. Ang pagbabalik ng sir ay parang isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Nawala ang nangiti ni Datu. "May problema ba?" Lumapit siya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanilang naputol na usapan. "Tungkol sa sinabi ko kagabi." "Trabaho ko lang po yun, sir." Putol ni Liwayway. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Ang alagaan ng mga bata. Huwag niyo na po sanang bigyan ng ibang kahulugan." Natigilan si Datu. Ang bawat salita ni Liwayway ay isang sampal. Isang pagtanggi. "Liway, anong nangyayari sa'yo?" Sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. At ang nakita ni Datu sa mga mata nito ay hindi galit, kundi isang blangkong pader. Isang bakanting espasyo kung saan dati ay mayroong init at pag-aalaga. "Walang pong problema, sir. Nagtatrabaho lang po ako." Tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Datu na nakatayo roon, naguguluhan at nasasaktan. Hindi maintindihan kung anong kasalanan ang nagawa niya para biglang magbago ang lahat sa isang iglap. Nang hapong iyon, habang nag-iimpake ng kanyang iilang gamit, hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong mapaghihingahan niya ng sama ng loob. "Hello, Hira?" Sagot ng boses sa kabilang linya. Si Pag-asa, ang kanyang matalik na kaibigan. "Asa," sabi ni Liwayway, at sa isang iglap, ang lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Bumuhos ang kanyang mga hikbi, malakas at hindi mapigilan. "Hala, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" Nag-aalalang tanong ni Pag-asa. "Hindi ko na kaya, Asa." Humihikbing sabi ni Liwayway. "Kailangan kong umalis. Aalis na ako dito." "Ano? Bakit? Akala ko ba maayos ka na dyan?" "Hindi ko pwedeng sabihin. Basta, pakisabi na lang kay inay at kay bunso na mahal ko sila. Sabihin mo, gagawin ko ang lahat para sa kanila." Bago pa man makasagot si Pag-asa, ibinaba na niya ang telepono. Hindi na niya kayang marinig ang boses nito. Gabi na. Ang buong mansyon ay tahimik na. Sa ibabaw ng kanyang maliit na kama, kumuha si Liwayway ng isang pirasong papel at nagsulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Sir Datu, maraming salamat po sa lahat ng pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. Salamat sa pagtitiwala. Patawad po kung kailangan ko nang umalis. Hindi na po ako babalik. Alagaan niyo po sanang mabuti sina Kahel at Maya." Nagpapasalamat, Liwayway, isang liham na puno ng mga bagay na hindi niya masabi. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang masakit na katotohanan.
Tiningnan niya ang kanyang bag. Walang gaanong laman. Ang tanging bagay na gusto niyang dalhin ay ang maliit na ibong gawa sa panyo na paborito ni Maya. Ngunit hindi niya magawa. Pag-aari iyon ni Maya. Pag-aari iyon ng buhay na iiwanan niya. Dahan-dahan, inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. At sa tabi nito, maingat niyang inilagay ang maliit na ibong gawa sa panyo. Isang paalam. Sa dilim ng hating gabi, dala ang kanyang mumurahing bag at durog na puso. Tahimik na lumabas si Liwayway Dimagiba sa pinto ng Villa Hiyas. Hindi na muling lilingon pa. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumati kay Datu. Karaniwan, naririnig na niya ang mahinang tawanan mula sa silid ng mga bata. Ngayon, wala. Naramdaman niya ang isang biglaang kaba. Pumunta siya sa silid ni Liwayway at kumatok. Walang sagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas. Wala pa rin. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bukas, ang silid ay malinis at walang tao. Ang kama ay perpektong naayos. At sa ibabaw ng unan, nakita niya ang isang nakatuping papel at ang pamilyar na ibong gawa sa panyo. Kinuha niya ang sulat. Ang puso niya ay kumakaripas. Binasa niya ang maikiikling salita. Patawad po kung kailangan ko nang umalis. Hindi na po ako babalik. Ang mga salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Umalis? Ganoon na lang? Bakit? Sa sandaling iyon, isang maliit na anino ang tumakbo papasok sa silid. Ang muka ay puno ng paghahanap. Si Maya. Daddy, sabi ng bata. Ang boses ay nanginginig. Nasaan si Mama Liway? Nasaan si Mama Liway? Ang tanong ni Maya ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Isang inosenteng tanong na tumusok sa puso ni Datu na parang isang oksihenong patalim. Paano niya sasagutin iyon kung siya mismo ay hindi alam ang sagot? Ang tanging hawak niya ay isang pirasong papel na nagsasabing, "Aalis na ako," at isang ibong gawa sa panyo na tila nangungutya sa kanya. Ang pag-alis ni Liwayway ay nag-iwan ng isang butas na mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Sa isang iglap, ang Villa Hiyas ay bumalik sa dati. Hindi, mas malala pa kaysa dati. Dahil ngayon, alam na nila kung ano ang nawawala sa kanila. Ang katahimikan ay hindi na payapa. Ito ay nakabibingi. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw sa pangalan niya. Ang kambal ang unang nagparamdam nito. Si Maya ay muling tumigil sa pagsasalita. Ang tanging kasama ay ang kanyang manika at ang ibong panyo na hindi na niya binibitiwan. Si Kahil naman ay muling naging mailap at palaging galit. Tinataboy ang sinumang bagong yaya na sinusubukang ipakilala sa kanila. Bumalik ang dilim. At sa pagkakataong ito, mas masakit dahil natikman na nila ang liwanag. Galit ang unang naramdaman ni Datu. Galit kay Liwayway sa basta-bastang pag-alis. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang galit ay napalitan ng isang mas malalim na pagdududa. Hindi ito tama. Hindi ito si Liwayway, ang babaeng buong tapang na hinarap, ang pangiinsulto ng mga bisita, ang babaeng gumapang sa ilalim ng mesa para samahan ang mga anak niya sa takot. Hindi siya basta na lang susuko at aalis nang walang tunay na dahilan. At mayroon lang isang tao sa bahay na yon na may sapat na dahilan para paalisin siya. Isang gabi, habang hindi siya makatulog, kinumpronta niya ang kanyang ina. "Anong ginawa mo sa kanya, Ma?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. "Wala akong alam sa sinasabi mo," sagot ni Doña Imelda. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa librong binabasa. Umalis siya dahil doon siya nabibilang. Sa probinsya, hindi dito. Ang kanyang pagkukunwari ay lalong nagpaalab sa determinasyon ni Datu. Mayroon siyang ginawa at hahanapin niya ito. Kinabukasan, habang wala ang kanyang ina,
Ginawa ni Datu ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa dati. Pinasok niya ang personal na study room ni Doña Imelda. Naghahanap siya sa mga drawer, sa mga cabinet, at sa ilalim ng isang tumpok ng mga imbitasyon para sa mga charity ball. Nakita niya ito. Isang pamilyar na folder. Binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang mga litrato ng pamilya ni Liwayway, ang mga dokumento ng kanilang mga utang, at ang application form para sa Dubai. Ang lahat ay naroon. Ang sandata, ang lason, ang katotohanan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang mainit na galit na sumisigaw. Ito ay isang nagyelong galit na nagpapalinaw ng isip. Kinuha niya ang folder at hinintay ang pag-uwi ng kanyang ina. Hinarang niya ito sa gitna ng grand staircase. "Ano to, ma?" Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. Ibinato niya ang folder sa paanan nito at ang mga litrato at papel ay kumalat sa marmol na sahig na parang mga tuyong dahon. Napatingin si Doña Imelda sa mga papel at pagkatapos ay sa mukha ng kanyang anak. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. "Ginawa ko ang dapat gawin," matigas niyang sabi. "Para sa kapakanan mo." "Kapakanan ko?" Mapaklang tumawa si Datu. "Tumingin ka sa paligid mo, ma. Tingnan mo ang mga apo mo. Masaya ba sila? Masaya ba ako? Kinuha mo ang nag-iisang tao na nagbalik ng ngiti sa bahay na ito. Isang yaya. Isa lang siyang hamak na utusan." "Hindi!" Sigaw ni Datu. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. "Hindi mo ba nakikita? Hindi na siya isang yaya lang. Minahal siya ng mga anak ko. At ako. Ako." Hindi niya matapos ang sasabihin. "Ikaw ano, Datu?" Hamon ng kanyang ina, lumapit. "Nahulog ka na rin sa isang babaeng hindi mo kauri. Katulad ng ginawa ni Clara. Mahina ka talaga pagdating sa mga babae." At doon, sa gitna ng kanilang sigawan, binitiwan ni Doña Imelda ang kanyang pinakamatinding lason, ang katotohanang matagal na niyang itinato. "Gusto mong malaman kung bakit ko siya pinaalis?" Sigaw niya, ang mukha ay puno ng pagkasuklam. "Dahil ayokong makita kang masaktan ulit. Dahil ang perpektong Clara mo, ang asawa mong sinasamba mo, ay isang manloloko. Iiwanan ka niya, Datu. Iiwanan niya kayo ng mga anak mo noong araw na namatay siya dahil meron siyang ibang lalaki." Ang buong mundo ni Datu ay tumigil. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang malakas na pagsabog na nagpabingi sa kanya. Iiwanan ka niya dahil mayroon siyang ibang lalaki. Ang bigat na isang taon niyang pinapasan, ang bigat ng pagkakasala, ang pag-iisip na siya ang dahilan ng pagkamatay nito dahil sa kanilang pag-aaway, ay biglang nawala. Ngunit napalitan ito ng isang bagong sakit, ang sakit ng kataksilan. Ang lahat ay isang kasinungalingan, ang perpektong pagsasama, ang perpektong asawa. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay na lumitaw, kalinawan. Hindi niya pinagsisisihan ang isang perpektong pag-ibig na nawala. Ang pinagsisisihan niya ay isang kasinungalingan na kanyang pinaniwalaan. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Liwayway, ang init, ang katotohanan nito ay hindi isang pagtataksil sa alaala ni Clara. Ito ay isang paglaya mula rito. Dahan-dahan, ang galit sa mukha ni Datu ay nawala. Tiningnan niya ang kanyang ina, hindi na may puot, kundi may awa. Nakakulong ito sa isang hawla ng reputasyon at kasinungalingan, at sa proseso, sinisira nito ang lahat ng nasa paligid nito. "Hahanapin ko siya," sabi ni Datu. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na hindi matitinag. "Ano?" "Hahanapin ko si Liwayway," ulit niya. "At hindi ako babalik dito hanggat hindi ko siya kasama." Tumalikod siya. Iniwan ng kanyang ina na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na papel, ang mga labi ng kanyang tusong plano. Naglakad si Datu papalayo,
Bawat hakbang ay isang pagtalikod sa isang buhay ng pagkukunwari at isang pagtahak patungo sa isang hinaharap na kailangan niyang ipaglaban. Ang hangin sa probinsya ng Sinagtala ay may dalang amoy ng lupa at sariwang damo. Isang amoy na kinalakhan ni Liwayway, isang amoy na dapat sana'y nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit sa bawat paglanghap niya, tila may kulang. Ang puso niya ay nanatili sa Maynila, sa loob ng isang malaking mansyon, sa piling ng 2 batang tumawag sa kanyang mama. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa dati. Araw-araw, sumasama siya sa kanyang kapatid sa bukid. Ang pagbayo ng kanyang mga paa sa malambot na putik, ang bigat ng araw sa kanyang likod, ito ang mga bagay na dapat ay pamilyar. Ngunit habang nagtatanim siya ng mga bagong punla, ang kanyang isip ay naglalakbay. Nakikita niya ang nangiti ni Maya habang gumuguhit. Naririnig niya ang tanong ni Kahel tungkol sa mga bituin. Nararamdaman niya ang titig ni Datu nung gabing nag-usap sila sa liwanag ng kandila. Ate, ayos ka lang? Tanong ng kanyang kapatid isang hapon. Napansin ang kanyang pagkatulala. Pilit nang ngumiti si Liwayway. Oo naman, napagod lang siguro. Isang kasinungalingan. Hindi pagod ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pangungulila. Ang pera na ipinadala ni Doña Imelda, isang malaking halaga bilang tulong, ay parang mga baga na pumapaso sa kanyang konsensya. Tinanggap ito ng kanyang pamilya nang may pasasalamat. Hindi alam na kapalit nito ay ang kanyang kaligayahan. Sinubukan niyang maging masaya. Nakipaglaro siya sa mga bata sa kanilang baryo. Tinuruan silang gumawa ng mga laruang dahon. Ang mga tawa nila ay pansamantalang nagiging lunas, ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, bumabalik ang lahat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, nakaupo siya sa isang pilapil. Pinapanood ang pag-uwi ng mga kalabaw. Ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Isang tanawing napakaganda. Ngunit sa halip na mamangha, naramdaman niya ang isang matinding kirot. Ito ang langit na gusto sana niyang ipakita kay Kahel. Ito ang kulay na ipinangalan sa kanya. Tama na, Liway. Saway niya sa sarili. Tapos na. Ito na ang buhay mo ngayon. Ang luxury sedan ni Datu ay tila isang dayuhan sa makikitid at baku-bakong kalsada ng probinsya ng Sinagtala. Ang pangalan ng probinsya ang tanging hawak niyang impormasyon. Isang karayom sa isang malawak na palayan. Para sa isang taong sanay na isang tawag lang ay nakukuha na ang lahat. Ang karanasang ito ay isang malaking sampal ng pagpapakumbaba. Ilang araw na siyang nagmamaneho, nagtatanong sa bawat bayan na madaanan. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na. Ang kanyang sapatos na gawa sa Italy ay naputikan na. Tiningnan siya ng mga tao na may halong pagtataka at pagdududa. Sino ang taong ito mula sa syudad na naghahanap sa isang Liwayway Dimagiba? Dimagiba? Ulit ng isang matandang tindera sa isang sari-sari store. Pamilyar yang apelido na yan. Taga-bundok yata sila. Subukan mong itanong sa Baryo Pulang Lupa. Isang bagong pag-asa. Sinunod ni Datu ang direksyon. Ang kalsada ay lalong naging mahirap hanggang sa ang kanyang sasakyan ay hindi na halos makausad. Ipinark niya ito sa gilid niyang daan at nagpatuloy sa paglalakad. Ang Datu Agoncillo na hindi pa naranasang maglakad sa putik sa buong buhay niya ay ngayon ay tinatahak ang isang maputik na daan. Ang tanging dala ay ang pangalan ng isang babae. Nang sa wakas ay narating niya ang sinasabing baryo. Isang grupo ng mga magsasaka ang kanyang naabutan na nagpapahinga sa ilalim ng isang puno ng mangga. Magandang hapon po, bati niya, hinihingal. Naghahanap po ako ng isang Liwayway Dimagiba. Nagtinginan ang mga ito. Isang lalaki ang sumagot. Si Liway? Ang anak ni Aling Nena? Oo, umuwi na siya. Bakit po, sir?
Kailangan ko siyang makita, sabi lang ni Datu. Itinuro ng lalaki ang isang maliit na burol sa di kalayuan. Nandoon lang po siya sa may pilapil, malapit sa mga naglalarong bata. Nagpasalamat si Datu at mabilis na tinahak ang direksyon. Habang papalapit, nagsimula siyang makarinig ng mga tawanan ng bata. At pagkatapos, mula sa malayo, sa ilalim ng papalubog na araw, nakita niya siya. Nakaupo si Liwayway sa isang pilapil. Ang kanyang buhok ay hinahangin. Nakangiti siya habang pinapanood ang mga bata. Ito ay isang Liwayway na hindi pa niya nakikita. Malaya, simple, at parte ng lugar na ito. Ang ganda niya ay hindi ang gandang nakikita sa mga magazine. Ito ay isang gandang totoo, isang gandang nagmumula sa lupa. At sa sandaling iyon, mas lalong naintindihan ni Datu ang lahat. Hindi niya hinahanap ang isang yaya para sa kanyang mga anak. Hinahanap niya ang babaeng ito para sa kanyang sarili. Dahan-dahan, tumalikod si Liwayway. Marahil ay naramdaman ang kanyang presensya. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang ngiti sa mga labi ni Liwayway ay nawala. Napalitan ng ganap na pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Hindi ito maaari. Isang panaginip lang ito. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap niya, pagod, marumi, ngunit may determinasyon sa mga mata, ay totoo. Tumayo si Liwayway, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Naglakad si Datu palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa lahat ng mga salitang gusto niyang sabihin, huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang emosyong hindi na niya itinatago. Liway. Nagsimula siya. Ang boses ay basag. Hindi ako naparito para sunduin ang yaya ko. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamahalagang mga salitang sasabihin niya sa buong buhay niya. Naparito ako para magmakaawa sa babaeng mahal ko na bigyan ako ng isang pagkakataon. Ang mga salita ni Datu ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila, kasing ganda at kasing bigat ng papalubog na araw. Si Liwayway ay nakatayo lang doon, hindi makapaniwala, hindi makapagsalita. Ang bawat depensang itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho sa harap ng lalaking naglakbay ng napakalayo para lang hanapin siya. Pero paano? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang nanay mo, ang pamilya ko. Umiling si Datu. Lumapit pa siya. Hanggang sa abot kamay na lang niya ang distansya. Alam ko na ang lahat, Liway. Alam ko na ang ginawa ng nanay ko. At alam ko na rin ang katotohanan tungkol kay Clara. Sa ilalim ng kalangitan ng sinagtala, ikinuwento ni Datu ang lahat. Ang tungkol sa kasinungalingan na matagal niyang pinaniwalaan, ang sakit ng kataksilan, at ang biglaang paglaya na naramdaman niya. Buong buhay ko, hinabol ko ang perpekto. Pag-amin niya, ang mga mata ay puno ng isang bagong tuklas na katapatan, isang perpektong negosyo, isang perpektong pamilya. Pero ang totoo, ang perpekto ay madalas isang kasinungalingan. Ikaw, Liway, ikaw at ang mga bata, kayo ang totoo. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo, hindi ito perpekto, magulo, mahirap, pero totoo. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Liwayway ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng ginhawa. Natakot ako, umiiyak niyang sabi. Natakot ako na hindi ako sapat, na isa lang akong yaya na hindi nabibilang sa mundo ninyo. Hinawakan ni Datu ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito, na magaspang dahil sa trabaho, ay perpektong lumapat sa mga kamay niyang sanay sa bukid. Mali ka, mariin niyang sabi. Ikaw ang mundo. Ikaw ang naging mundo ng mga anak ko. Ikaw ang naging mundo ko.
At hindi ako hihiling na bumalik ka sa Villa Hiyas para maging yaya nila ulit. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng kanyang lakas ng loob. At sa harap ng mga palayan at sa ilalim ng mga bituin na nagsisimula ng sumilip, lumuhod si Dato Agoncillo. Hindi siya mayaman sa sandaling iyon. Hindi siya CEO. Isa lang siyang lalaking nagmamahal. Walang singsing na diamante. Kumuha siya ng isang tangkay ng dayami mula sa pilapil at mabilis. Kahit pa nanginginig ang mga kamay, ay gumawa ng isang maliit at simpleng singsing mula rito. Liwayway di magiba, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay dahil natutunan ko ng walang ganoon. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang buhay na totoo. Isang buhay na puno ng tawanan ng mga anak natin. Isang buhay kung saan bawat umaga, ikaw ang una kong gustong makita. Itinaas niya ang singsing na gawa sa dayami. Gusto kong maging nanay ng mga anak ko, hindi dahil trabaho mo, kundi dahil ikaw ang gusto nilang maging ina. Liway, pakasalan mo ako. Ang buong mundo ni Liwayway ay lumiwanag. Ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nag-uumapaw na pag-ibig. Oo, humihikbi niyang sagot. Oo, Datu, oo. Isinuot ni Datu ang singsing na dayami sa kanyang daliri. Perpekto ito. Mas perpekto pa sa kahit anong diamante. Tumayo siya at sa wakas, niyakap niya si Liwayway ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi noon. Ipinakilala ni Liwayway si Datu sa kanyang pamilya. Ang paunang pagkabigla ay napalitan ng pagtanggap nang makita nila ang sinseridad sa mga mata ng lalaki at ang tunay na kaligayahan sa mukha ng kanilang anak. Hindi na sila bumalik sa Villa Hiyas. Nagpasya silang magsimula muli. Sa tulong ni Datu, nakahanap sila ng isang maliit ngunit magandang bahay sa tabi ng dagat. Sapat na ang layo mula sa nakalalasong alaala ng syudad, ngunit sapat na rin ang lapit para mapamahalaan pa rin ni Datu ang kanyang kumpanya. Epilogo. Makalipas ang ilang buwan, ang umaga ay nagsimula sa tunog ng mga alon at masayang sigawan. Sa dalampasigan, naghahabulan sina Kahel at Maya. Ang kanilang mga paa ay nag-iiwan ng mga marka sa basang buhangin. Mama, tignan mo ang nakuha ko. Sigaw ni Kahel. Itinaas ang isang magandang kabibe. Ang ganda niyan, anak. Sagot ni Liwayway mula sa beranda ng kanilang bahay, kung saan naghahanda siya ng almusal. Lumabas si Datu mula sa loob. May dalang 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Liwayway at niyakap ito mula sa likod. Isinandal ni Liwayway ang kanyang ulo sa dibdib nito at magkasama nilang pinanood ang mga bata. Masaya sila, bulong ni Datu. Masaya tayo. Pagtatama ni Liwayway, ngumiti. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Lola nito si Doña Imelda. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ito. May dala siyang 2 malaking regalo para sa mga bata. Mayroon pa ring distansya, mayroon pa ring mga sugat na kailangang maghilom. Ngunit ito ay isang simula. Isang hakbang papalapit sa kapatawaran. Habang ang araw ay sumisikat ng buo, pinuno ang kalangitan ng ginintuang liwanag. Tiningnan ni Datu ang babaeng nasa kanyang mga braso. Ang babaeng nagdala ng bagong umaga sa kanyang madilim na buhay. At sa pagsikat ng bagong araw, bulong niya, hindi na lang ito ang liwayway ng umaga, kundi ang liwayway ng ating pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Datu at Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang biyahe rin para sa akin, isang paglalakbay na puno ng luha, pag-asa at ngiti na sana ay naramdaman at napagsaluhan din ninyo. Ang kwento ni Datu at Liwayway ay isang paalala para sa ating lahat
na ang tunay na paghilom ay madalas nagsisimula sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Ito ay isang pagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na liwayway, isang bagong umaga na nagdadala ng pangako ng pag-ibig at panibagong simula. Sana ay baunin ninyo ang kanilang aral. At ngayon, ako naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa kwento? Anong aral ang pinakanumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Naway lagi kayong maging ligtas at puno ng pagmamahal.